Noong 2020, ang buong mundo ay natigil. Ang mga lansangan ay naging tahimik. Ang mga palengke ay nagsara at ang mga tao ay nagkulong sa kani-kanilang mga bahay. Ako si Diego, 26 na taong gulang, isang flight attendant na biglang nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Ang aking mga lipad ay kinansela. Ang aking mga pangarap na makapaglakbay ay biglang naputol. Sa halip na lumipad sa iba't ibang bansa, ako ay nakakulong sa aking maliit na apartment sa Maynila. Nag-iisa at nalulungkot. Ako si Diego, 6 na talampakan ang taas. May kayumangging balat na namumula sa araw at may katawang matipuno na bunga ng aking regular na pag-eehersisyo kahit na nasa bahay lamang. Ang aking buhok ay kulay dark brown na may natural na pagkalambot at ang aking mga mata ay kulay tsokolate na tila kumikinang sa ilalim ng liwanag. Maraming nagsasabi na ako ay gwapo, may matulis na panga, matangos na ilong at isang ngiting nakakapagpahina ng tuhod. Ngunit ang aking itsura ay hindi kailanman naging batayan ng aking pagkatao. Sa likod ng magandang mukhang ito ay isang punong-puno ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Si Alex naman, 25 taong gulang, isang nurse na nagtatrabaho sa isang pribadong ospital. Araw-araw siya ay nakikipaglaban sa harapan ng pandemya. Nakasuot ng PPE, nag-aalaga ng mga pasyenteng may COVID-19. Ang kanyang mukha ay may mga bakas ng pagod. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at dedikasyon sa kanyang propesyon. Si Alex ay may tangkad na 5 talampakan at 10 pulgada. May maputing balat na tila porselana at isang katawang matipuno na kitang-kita kahit na sa kanyang unipormeng nurse. Ang kanyang buhok ay itim at makintab, laging maayos kahit napagod na siya sa trabaho. Ang kanyang mga mata ay kulay hazel na tila nagbabago ng kulay depende sa liwanag. Minsan berde, minsan kayumanggi. Siya ay may perpektong ngipin na lumalabas tuwing siya ay ngumingiti. At ang ngiting iyon ay nakakapagpaalis ng pagod ng sinumang makakakita. Ang kanyang panga ay may matalim na linya at ang kanyang ilong ay tuwid at balingkinitan. Siya ang uri ng lalaking mapapatingin ka talaga. Hindi lamang dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa kanyang aura ng kabaitan at lakas. Hindi kami nagkakilala sa isang quarantine facility tulad ng inaasahan ng marami. Sa halip, kami ay nagkakilala sa isang online support group para sa mga frontliners at sa mga taong nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Isang gabi habang ako ay nag-i-scroll sa Facebook, nakita ko ang isang post mula sa isang grupo na tinatawag na COVID-19 Survivors and Warriors Support Group. Doon ko nakita ang isang post mula kay Alex. Hi everyone, ako si Alex, isang nurse mula sa Maynila. Gusto ko lang mag-share ng aking nararamdaman ngayong mga araw na ito. Sobrang hirap, alam ko. Pero kailangan nating maging matatag para sa isa't isa. Kung sino man ang nangangailangan ng kausap, nandito lang ako. May kakaiba sa kanyang mensahe. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit naramdaman kong kailangan kong mag-reply. Kaya ginawa ko.
Hi Alex, ako si Diego. Flight attendant ako, pero ngayon ay walang lipad. Nawalan ako ng trabaho at sa totoo lang, sobrang bigat. Gusto ko lang malaman na hindi ka nag-iisa sa iyong nararamdaman. Hindi ko inaasahan na magre-reply siya agad. Ngunit, ginawa niya. Diego, salamat sa iyong mensahe. Nakakatuwang malaman na may mga tao pa ring nagmamalasakit kahit sa gitna ng krisis na ito. Paano mo kinakaya ang mga araw na ito? At doon nagsimula ang aming pag-uusap. Gabi-gabi kami ay nagchat-chat, nagkukwentuhan tungkol sa aming mga buhay, aming mga pangarap, at aming mga takot. Si Alex ay isang taong may malasakit at mapagbigay. Sa kabila ng kanyang pagod at stress sa trabaho, palagi niyang inuuna ang kapakanan ng iba. Hindi lamang ang kanyang mga pasyente ang kanyang inaalagaan, pati na rin ang kanyang mga kasamahan sa ospital at maging ang mga taong hindi niya kilala ngunit nangangailangan ng tulong. Siya ang uri ng tao na magbibigay ng kanyang huling piraso ng tinapay sa isang taong mas gutom kaysa sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng empatya at pag-unawa sa mga pinagdadaanan ng iba. Mayroon siyang kakayahang makinig ng buong puso at magbigay ng payo na nagmumula sa kanyang malalim na pagmumuni-muni. Hindi siya nagmamadali sa paghusga sa kapwa. Sa halip, sinisigap niyang unawain ang sitwasyon ng bawat isa. Ang kanyang pagiging matyaga ay isa sa mga katangiang labis kong hinahangaan. Hindi siya sumusuko sa anumang hamon, maging ito man ay sa trabaho o sa personal na buhay. Ako naman si Diego ay isang taong mapagmahal at mapag-alaga. Sa kabila ng aking pagiging flight attendant na tila puro saya at pakikipagsapalaran, mayroon akong malalim na pagpapahalaga sa mga simpleng bagay sa buhay. Mahilig akong magluto para sa mga taong mahal ko at nakikita ko ang saya sa kanilang mga mukha kapag natitikman nila ang aking niluto. Ako rin ay isang mahusay na tagapakinig. Marahil ito ay na-develop ko sa aking trabaho, kung saan kailangan kong maging alerto sa mga pangangailangan ng mga pasahero. Ngunit higit sa lahat, ako ay isang taong tapat at totoo. Hindi ako natatakot na ipakita ang aking emosyon o sabihin ang aking nararamdaman. Ang aking pagiging mapagpakumbaba ay nagpapahintulot sa akin na tanggapin ang aking mga pagkakamali at matuto mula sa mga ito. Mahalaga sa akin ang aking pamilya at mga kaibigan at gagawin ko ang lahat upang maprotektahan at mapasaya sila. Sa kabila ng aking trabaho na madalas ay malayo sa bahay, lagi kong sinisigurado na ang mga taong mahalaga sa akin ay nararamdaman ang aking presensya at pagmamahal. Ang aming pagiging matatag ay nagsilbing pundasyon ng aming relasyon. Si Alex ay isang mandirigma. Araw-araw siyang humaharap sa kamatayan at sakit. Ngunit hindi siya nagpapatinag. Ang kanyang lakas ng loob ay nakakahawa at ito ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon na harapin ang aking sariling mga takot. Ako naman ay may kakayahang magpatawa at magbigay ng liwanag kahit sa pinakamadilim na sitwasyon. Natutunan kong gawing mas magaan ang mga mabibigat
na sandali. At ito ang naging tulay upang hindi tuluyang madurog si Alex sa kanyang trabaho. Magkasama, kami ay naging matatag. Ang kanyang katabangan at aking optimismo ay nagpuno sa mga puwang na kulang sa isa't isa. Makalipas ang ilang linggo, nagpasya kaming magkita. Alam naming delikado, ngunit hindi na namin kayang pigilan ang aming nararamdaman. Nagkita kami sa isang parke malapit sa ospital kung saan nagtatrabaho si Alex. Pareho kaming nakasuot ng face mask at face shield at nag-iingat sa aming distansya. Nang una kong makita si Alex sa personal, ang aking puso ay biglang bumilis ang tibok kahit na nakatago ang kalahati ng kanyang mukha sa maskara at face shield. Kitang-kita ko ang kagandahan ng kanyang mga mata. Ang hazel na kulay nito na tila naglalaro sa liwanag ng araw. Ang kanyang matangkad at matipunong pangangatawan ay lalong umakit sa akin. Ang kanyang mga balikat ay malapad at ang kanyang mga braso ay may banayad na kurba ng mga kalamnan na kita kahit sa kanyang damit. Nang tanggalin niya ang kanyang face shield upang kumustahin ako, nakita ko ang kanyang buong mukha at doon ko napagtanto na siya ay higit na gwapo kaysa sa aking inakala. Ang kanyang panga ay matalim at matipuno, ang kanyang ilong ay tuwid at ang kanyang ngiti ay nakakabighani. Diego, ang saya ko na nakita kita. Sabi ni Alex. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ako rin, Alex. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit parang nakilala na kita sa loob ng mahabang panahon. Sagot ko at napansin kong nakatingin siya sa akin na para bang sinusuri ang bawat detalye ng aking muka. Alam kong gwapo rin ako. Ang aking matangkad na pangangatawan, ang aking matipunong pangangatawan na bunga ng aking pag-eehersisyo, ang aking kayumangging balat at ang aking mga mata na kulay tsokolate, ngunit sa kanyang titig, nadama kong may iba siyang nakikita sa akin. Hindi lamang ang aking panlabas na anyo, kundi ang aking kaluluwa. Mula noon, kami ay nagkikita tuwing may pagkakataon. Minsan sa parke, minsan sa labas ng ospital, pagkatapos ng kanyang shift, at minsan naman sa aking apartment kung saan kami ay nagluluto at nanonood ng mga pelikula. Sa kabila ng panganib ng pandemya, ang aming pag-ibig ay patuloy na lumalago. Ang aming pisikal na atraksyon ay kitang-kita sa bawat pagkikita namin. Hindi namin mapigilan ang magkatinginan ng matagal. Ang aming mga mata ay tila nag-uusap sa kanilang sariling wika. Tuwing si Alex ay ngumingiti, ang aking puso ay tumitibok ng malakas. At kapag ako naman ang ngumingiti, nakikita ko kung paano siya napapahinto at nakatingin sa akin na para bang ako ang pinakamagandang bagay na kanyang nakita. Ang kanyang matipunong katawan ay umaakit sa akin. Ang kanyang mga braso na tila kayang yakapin ang buong mundo. Ang kanyang malapad na dibdib na tila kanlungan ng aking mga pangarap. At ako naman ay alam kung siya ay naaakit sa aking pangangatawan. Ang aking 6 na pakete na abs na bunga ng aking disiplina, ang aking malapad na balikat at ang aking mga binti na matipuno mula sa aking
pagtakbo. Ang aming pagiging mapagbigay sa isa't isa ay hindi lamang sa materyal na bagay, kundi sa oras at atensyon. Si Alex ay naglalaan ng oras upang makinig sa aking mga kwento ng paglalakbay. At ako naman ay nagsisikap na intindihin ang kanyang mga kwento sa ospital. Ang mga pasyenteng nagpapasalamat, ang mga doktor na kanyang ka-team, at maging ang mga pasyenteng hindi nakaligtas. Hindi namin pinalampas ang pagkakataon na ipakita ang aming pagmamahal sa maliit na paraan. Isang random na text ng "Miss kita", isang larawan ng aming kinakain, o isang voice message na nagpapaalala sa isa't isa na mag-ingat. Si Alex ay naging aking sandigan sa mga panahong ako ay nawawalan ng pag-asa. Tinuruan niya akong maging matatag at huwag sumuko sa kabila ng mga pagsubok. Ako naman ay naging kanyang kanlungan sa mga panahong siya ay pagod at stressed sa kanyang trabaho. Pinapakalma ang kanyang isipan at pinapaalala sa kanya na mayroong magandang buhay na naghihintay sa labas ng ospital. Ang aming pagiging mapagkakatiwalaan ang nagpatibay sa aming samahan. Alam naming pareho na sa gitna ng krisis, ang tanging maaasahan namin ay ang isa't isa. Si Alex ay hindi natakot na magpakita ng kanyang kahinaan sa akin. At ako rin ay nagtiwala sa kanya ng aking mga pangarap at takot. Sa panahong ang mundo ay puno ng kasinungalingan at fake news, ang aming relasyon ay naging kanlungan ng katotohanan at katapatan. Hindi naging madali ang aming relasyon. Maraming beses na kami ay nag-aalala at natakot. May mga pagkakataon na si Alex ay nalantad sa virus at kinailangan naming maghiwalay ng ilang linggo habang siya ay nag-quarantine. May mga gabing ako ay hindi makatulog sa sobrang pag-aalala sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming pag-ibig ay naging mas matatag. Isang gabi habang kami ay nag-uusap sa aking apartment, si Alex ay biglang nagsalita. "Diego, alam kong delikado ang lahat ng ito. Alam kong hindi tayo sigurado kung ano ang mangyayari bukas. Ngunit ang tanging bagay na sigurado ako ay ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin. Ngunit gusto kong malaman mo na ikaw ang aking dahilan para patuloy na lumaban." Napatingin ako sa kanya. Ang aking mga mata ay napuno ng luha. "Alex, mahal din kita. Higit pa sa anumang salita na aking masasabi. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan na ito, ikaw ang aking kapayapaan. Ikaw ang aking pag-asa. At sa gabing iyon, sa kabila ng lahat ng takot at kawalan ng katiyakan sa mundo, kami ay nagpasya na maging opisyal. Kami ay naging magkasintahan sa gitna ng pandemya. Isang love story na hindi namin inaasahan, ngunit nagpapasalamat kami na nangyari. Habang lumilipas ang mga buwan, ang aming relasyon ay patuloy na lumalalim. Ang pandemya ay hindi pa rin nagtatapos,
ngunit kami ay natutong mamuhay sa bagong normal. Si Alex ay patuloy na nagtatrabaho sa ospital at ako naman ay nakahanap ng online na trabaho bilang isang virtual assistant upang mayroon akong kita. Ang aming pagiging masipag at determinado ay naging susi upang malampasan ang mga pagsubok. Si Alex ay hindi lamang isang ordinaryong nurse. Siya ay isa sa mga nangunguna sa kanyang departamento. Laging handang mag-extra shift kapag may mga kasamahang nagkakasakit. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang propesyon ay kahanga-hanga. Hindi siya nagreklamo kahit na siya ay pagod na pagod na. Sa halip, nakangiti pa rin siya sa kanyang mga pasyente at binibigyan sila ng lakas ng loob na lumaban. Ako naman ay nagsumikap na matuto ng bagong skills upang magkaroon ng kita habang walang lipad. Nag-aral ako ng digital marketing at virtual assistance. At sa loob ng ilang buwan, nagkaroon na ako ng mga regular na kliyente. Ang aming determinasyon na hindi magpatalo sa sitwasyon ang nagtulak sa amin na patuloy na umunlad kahit sa gitna ng krisis. Ang aming mga araw ay puno ng mga simpleng sandali na aming pinahahalagahan. Ang paggising sa umaga na may kasamang kape at almusal na inihanda para sa isa't isa. Ang pag-uusap tungkol sa aming mga pangarap at plano para sa hinaharap. Ang pagyakap sa isa't isa pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Si Alex ay may pambihirang kakayahang magpatawad at umunawa. Kahit na siya ay pagod at stressed, hindi siya nagtatanim ng galit o sama ng loob. Kapag kami ay nag-aaway, dahil sa aking selos o sa kanyang pagiging masyadong abala sa trabaho, siya ang unang nag-aabot ng kamay upang makipag-ayos. Ang kanyang pagiging mahinahon sa gitna ng gulo ay isa sa mga bagay na nagpapaganda sa kanya. Hindi siya nagmamadaling magbitaw ng masasakit na salita. Sa halip, humihinga muna siya at iniisip ang kanyang sasabihin. Ako naman ay may kakayahang umamin ng aking mga pagkakamali. Hindi ako nahihiyang mag-sorry kapag ako ay mali at nagsisikap akong baguhin ang aking mga pagkukulang para sa ikabubuti ng aming relasyon. Ang aming pisikal na atraksyon ay patuloy na lumalago sa bawat araw na magkasama kami. Tuwing si Alex ay umuuwi mula sa ospital, pagod at pawisan, nakikita ko pa rin ang kanyang kagandahan. Ang kanyang matipunong katawan na tila mas lalong gumaganda kahit na siya ay pagod. Ang kanyang mga mata na kumikinang kahit na siya ay puyat. At tuwing ako naman ay nagtatrabaho sa aking computer, nararamdaman ko ang kanyang titig sa akin. Ang kanyang mga mata na tila hinuhubaran ako ng aking damit. May mga pagkakataon na hindi namin mapigilan ang aming sarili. Isang biglang halik sa kusina, isang mahabang yakap sa sofa. O kaya naman ay isang gabing puno ng init at pagmamahal. Minsan, kapag pareho kaming walang pasok, kami ay naglalaan ng oras para sa aming sarili. Nagluluto kami ng mga bagong recipe na aming natututunan mula sa internet, nanunood ng mga pelikula at nagkukwento hanggang sa madaling araw. Ang mga sandaling iyon ay naging mahalaga sa amin, lalo na sa panahon na ang mundo ay tila bumagsak.
Ang aking pagiging malikhain at masayahin ay nagbibigay ng kulay sa aming relasyon. Mahilig akong magplano ng mga sorpresa para kay Alex. Isang candlelit dinner sa balkonahe, isang scavenger hunt sa loob ng apartment, o kaya naman ay isang movie marathon ng kanyang mga paboritong pelikula. Gusto kong makita ang kanyang ngiti at marinig ang kanyang tawa. At ginagawa ko ang lahat upang mangyari iyon. Si Alex naman ay may kakayahang magpakatatag para sa aming dalawa. Kapag ako ay nalulungkot o nawawalan ng pag-asa, siya ang umaalalay sa akin at nagpapaalala na ang mga pagsubok ay pansamantala lamang. Ang kanyang mga salita ng encouragement ay parang gamot sa aking pagod na puso. Nagkaroon kami ng mga gabing puno ng init at pagmamahal. Mga sandaling hindi namin malilimutan. Ang kanyang mga kamay sa aking katawan, ang kanyang mga labi sa aking leeg, ang kanyang hininga na mainit sa aking balat. Hindi ko kayang ilarawan ng detalyado ang bawat galaw namin, ngunit sapat na sabihin na ang aming pagmamahal ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Sa mga gabing iyon, kami ay nagiging isa. Ang aming mga katawan ay nagsasalita ng isang wika na tanging kaming dalawa lang ang nakakaintindi. Ang kanyang mga kamay ay marahan sa aking likod. Ang aking mga daliri ay nakabaon sa kanyang buhok. At ang aming mga labi ay hindi naghihiwalay. Ang init ng kanyang katawan laban sa akin. Ang tibok ng kanyang puso nakasabay ng akin. Ito ang mga sandaling nagpapatibay sa aming koneksyon. Ngunit hindi lahat ng araw ay masaya. May mga pagkakataon na kami ay nag-aaway at nagkakaroon ng hindi pagkakasundo. Si Alex ay madalas na stress sa kanyang trabaho at may mga gabing siya ay umuuwi na pagod at iritable. Ako naman ay may mga panahon na ako ay nalulungkot at nababagot sa pagkakakulong sa bahay. Ang aming pagiging bukas sa komunikasyon ang nagligtas sa amin sa mga panahong iyon. Sa halip na kumimkim ang aming mga hinanakit, natuto kaming mag-usap ng mahinahon. Ibinabahagi namin ang aming mga nararamdaman ng hindi nag-aakusahan at naghahanap kami ng solusyon na makakabuti sa aming dalawa. Si Alex ay may kakayahang maging mahinahon at rasyonal kahit sa gitna ng emosyonal na sitwasyon. Samantalang ako naman ay may kakayahang magpatawa at magpagaan ng tensyon. Ang aming pagkakaiba sa approach ay nagiging balanse. Ang kanyang pagiging praktikal at ang aking pagiging malikhain ay nagtutulungan upang malutas ang aming mga problema. Isang araw dumating ang isang malaking pagsubok sa aming relasyon. Si Alex ay nabalitaan na ang kanyang ospital ay magbabawas ng mga empleyado dahil sa kakulangan ng pondo. Siya ay natatakot na siya ay mawalan ng trabaho. At ang takot na iyon ay nagdulot ng tensyon sa aming relasyon. Diego, paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano na ang ating mga plano? Paano na tayo? Tanong ni Alex. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang muka,
kahit na puno ng pag-aalala, ay nanatiling gwapo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalala, ngunit ang linya ng kanyang panga ay matatag. Ang kanyang matipunong katawan ay tila handang lumaban sa anumang pagsubok. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Ang aking matangkad na pangangatawan ay yumakap sa kanya. Ang aking mga braso ay pumulupot sa kanyang baywang at nararamdaman ko ang init ng kanyang katawan laban sa akin. Alex, ano man ang mangyari, nandito ako para sa iyo. Hindi pera ang nagpapatibay sa ating relasyon. Tayo, ang ating pagmamahal, ang ating pagtitiwala sa isa't isa. Iyan ang mahalaga. Magtutulungan tayo, ano man ang mangyari. Ang aming pagiging matatag at may pag-asa ay hindi natitinag sa harap ng kawalan ng katiyakan. Si Alex ay may pananampalataya na mayroong mas magandang plano para sa kanya, at ako naman ay may tiwala na ang aming pagmamahal ay sapat upang malampasan ang anumang pagsubok. Hindi kami sumuko sa takot. Sa halip, ginamit namin ito bilang lakas upang magplano at maghanda para sa anumang posibilidad. Sa kabutihang palad, hindi natuloy ang pagbabawas ng empleyado sa ospital ni Alex. Ngunit ang karanasang iyon ay nagturo sa amin na ang buhay ay puno ng mga pagsubok at ang mahalaga ay ang pagiging magkasama sa mga panahong iyon. Habang lumalapit ang 2021, ang pandemya ay unti-unting kumalma. Ang mga bakuna ay nagsimula ng ipamahagi at ang mga tao ay nagsimula ng lumabas ng kanilang mga bahay. Ang aking airline ay nagsimula ng magplano ng pagbabalik ng mga flight at ako ay tinawagan upang magbalik trabaho. Masaya ako na makabalik sa aking propesyon, ngunit nangangahulugan din na kami ni Alex ay magkakalayo. Ang aking trabaho bilang flight attendant ay nangangailangan ng paglalakbay sa iba't ibang lugar at hindi ko na siya makakasama araw-araw. Ang aming pagiging mapagkakatiwalaan ay nasubok. Sa pagkakataong ito, kailangan naming maniwala na ang aming pagmamahal ay sapat na matibay upang makayanan ang distansya. Si Alex ay may tiwala na hindi ako magloloko sa aking mga paglalakbay, at ako naman ay may tiwala na hindi siya maghahanap ng iba habang ako ay malayo. Ang aming pangako sa isa't isa ay hindi lamang salita, kundi isang desisyon na pinanindigan namin araw-araw. Diego, natatakot ako. Paano kung magbago ang lahat? Paano kung ang ating relasyon ay hindi makayanan ng distansya? Sabi ni Alex. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang gwapong mukha ay namumula. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na nalalaglag sa lupa. Ang kanyang matipunong katawan ay nanginginig sa aking mga bisig. Yinakap ko siya ng mahigpit. Naramdaman ko ang kanyang matipunong dibdib laban sa akin. Ang kanyang mga braso na nakapulupot sa aking leeg. Ang kanyang halik na mainit sa aking pisngi. Alex, mahal kita. At ang pag-ibig na iyan
ay hindi magbabago kahit na gaano pa kalayo ang aking marating. Magkikita tayo tuwing may pagkakataon at mag-uusap tayo araw-araw. Ang distansya ay hindi hadlang sa ating pagmamahal. Sa buwan na sumunod, ako ay nagsimula ng lumipad muli. Ang aking mga biyahe ay dinala ako sa iba't ibang bansa: Singapore, Japan, South Korea at iba pa. Ako ay nagpadala ng mga larawan at regalo kay Alex mula sa aking mga paglalakbay, at siya naman ay nagpadala sa akin ng mga mensahe ng pagmamahal at suporta. Ang aming pagiging malikhain sa pagpapanatili ng aming koneksyon ay naging mahalaga. Nagkaroon kami ng virtual date nights kung saan kami ay nanonood ng parehong pelikula habang nasa video call. Nagluluto kami ng parehong recipe at kumakain ng magkasama sa harap ng screen. Nagpapadala ako kay Alex ng mga regalo mula sa iba't ibang bansa. Isang scarf mula sa Japan, tsokolate mula sa Belgium, at isang keychain mula sa Paris. Siya naman ay nagpapadala sa akin ng mga sulat na sulat kamay na aking itinatago at binabasa tuwing ako ay nalulungkot at nangungulila sa kanya. Si Alex ay may kakayahang magpahayag ng kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng mga salita, at ang kanyang mga liham ay puno ng tula at pagmamahal na nagpapalakas sa aking puso. Ngunit ang distansya ay hindi madali. May mga gabing ako ay nag-iisa sa isang hotel room sa ibang bansa, nangungulila kay Alex. May mga pagkakataon na si Alex ay nag-iisa sa kanyang apartment sa Maynila, nag-aalala kung ako ay ligtas sa aking biyahe. Si Alex ay may kakayahang maging matapang sa kabila ng kanyang takot. Hindi niya ipinakita sa akin ang kanyang mga alalahanin upang hindi ako mag-alala. Ngunit alam kong may mga gabing siya ay umiiyak pagkatapos ng aming tawag. Ang kanyang sakripisyo at pagtitiis ay patunay ng kanyang malalim na pagmamahal. Ako naman ay may kakayahang maging matyaga at maghintay. Hindi ako nagmadaling bumalik o nagreklamo sa aking trabaho dahil alam kong ito ang aming kinakailangan upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Isang gabi habang ako ay nasa Tokyo, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Alex. "Diego, alam kong mahirap ito para sa atin. Ngunit gusto kong malaman mo na mahal kita. At kahit na malayo tayo sa isa't isa, ang puso ko ay laging nasa iyo." Naiyak ako sa kanyang mensahe. Alam kong si Alex ay ang taong gusto kong makasama habang buhay. Ang aming pagiging mapagmahal at tapat ay hindi kailanman nagduda sa isa't isa. Kahit na may mga pagsubok at tukso na dumating, hindi namin pinahintulutan ang aming relasyon na masira. Nanatili kaming nakatuon sa isa't isa at sa aming pangako na magsasama sa huli. Pagbalik ko ng Maynila, nagplano ako ng isang espesyal na sorpresa para kay Alex. Inimbitahan ko siya sa isang rooftop restaurant kung saan kami ay nagkaroon ng romantikong hapunan. Sa gitna ng aming pagkain, ako ay lumuhod at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa aking bulsa. "Alex, alam kong hindi perpekto ang ating kwento. Dumaan tayo sa maraming pagsubok at tiyak na marami pang darating. Ngunit ang tanging bagay na sigurado ako
ay ang pagmamahal ko sa iyo. Mahal kita higit sa anumang bagay sa mundong ito. Gagawin mo ba akong pinakamasayang tao sa mundo sa pamamagitan ng pagsang-ayon na pakasalan ako? Si Alex ay napaluha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang gwapong mukha ay nagliwanag sa ilalim ng mga bituin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na tila may mga diamante. Oo, Diego. Oo. Pakakasalan kita. Niyakap namin ang isa't isa at sa gabing iyon, nangako kami na magsasama habang buhay. Ngunit may isang twist na hindi namin inaasahan. Sa mga sumunod na linggo, si Alex ay nakatanggap ng isang alok na magtrabaho sa isang ospital sa ibang bansa. Isang pangarap niya na matagal na niyang gustong tuparin. Ang alok ay isang malaking oportunidad para sa kanyang karera. Ngunit nangangahulugan ito na kami ay muling magkakalayo. Diego, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ito ang aking pangarap, ngunit hindi ko kayang mawala ka. Sabi ni Alex. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay at sinabi, Alex, mahal kita at gusto kong matupad ang iyong mga pangarap. Huwag mong hayaang ang ating distansya ang pumigil sa iyo. Maghihintay ako sa iyo at gagawin natin ang lahat upang mapanatili ang ating relasyon. Umayag si Alex. Natanggapin ang alok at kami ay muling naghiwalay. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon kaming pangako ng kasal na naghihintay sa aming muling pagkikita. Noong 2023, ang mundo ay unti-unting bumalik sa normal. Ang pandemya ay idineklara ng tapos na. At ang mga tao ay nagsimula ng mamuhay muli ng walang takot. Si Alex ay lumipad patungo sa ibang bansa upang simulan ang kanyang bagong trabaho bilang isang nurse sa isang prestihiyosong ospital. Ako naman ay patuloy na lumilipad bilang isang flight attendant. Bumibisita sa iba't ibang bansa at nag-iisip kung kailan kami muling magkikita ni Alex. Ang aming pagiging matatag at may pananampalataya ay patuloy na nagbigay sa amin ng lakas. Si Alex ay nanalangin araw-araw para sa aming muling pagkikita at ako naman ay nagtatrabaho ng masigasig upang makalipat sa kanya. Hindi kami nawalan ng pag-asa na ang aming pagmamahal ay magtatagumpay sa kabila ng lahat ng hadlang. Ang aming relasyon sa malayo ay hindi madali. May mga pagkakataon na kami ay nag-aaway dahil sa hindi pagkakaintindihan at sa sobrang pagkamis sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi namin binitawan ang aming pangako sa isa't isa. Si Alex ay may kakayahang maging mahinahon at maunawain kahit na siya ay nasasaktan. Kapag kami ay nag-aaway dahil sa selos o kawalan ng oras, siya ang unang nagsasabi ng patawarin mo ako kahit na hindi naman siya ang may kasalanan. Alam niyang ang aming relasyon ay mas mahalaga kaysa sa pagpapatunay kung sino ang tama. Ako naman ay may kakayahang magpakumbaba at magbago. Natutunan kong kontrolin ang aking selos at magtiwala ng lubos kay Alex. Nagbago ako para sa kanya, hindi dahil hiniling niya, kundi dahil gusto kong maging mas mabuting tao para sa aming relasyon. Kahit na malayo kami sa isa't isa,
ang aming pisikal na atraksyon ay hindi kumukupas. Tuwing nagvi-video call kami, hindi ko mapigilang humanga sa kanyang kagandahan. Ang kanyang matipunong katawan na tila mas lalong gumaganda. Ang kanyang mga mata na kumikinang kahit nasa screen lamang. At siya rin, sinasabi niya sa akin kung gaano ako kagwapo. Ang aking pangangatawan na tila lalong umuunlad sa aking pag-eehersisyo sa iba't ibang bansa. Kami ay nag-uusap araw-araw sa pamamagitan ng video call, nagkukwentuhan tungkol sa aming mga araw at nagpaplano ng aming muling pagkikita. Ang aming pagiging malikhain sa pagpapanatili ng aming relasyon ay hindi kumupas. Nagplano kami ng mga virtual dates. Minsan ay sabay kaming nag-e-explore ng Google Maps ng mga lugar na gusto naming puntahan. Minsan naman ay naglalaro kami ng online games at may mga pagkakataon na nagbabasa kami ng parehong libro at pinag-uusapan ito. Ang aming kakayahang maging masaya kahit na malayo sa isa't isa ay nagpatunay na ang aming pagmamahal ay hindi nakasalalay sa pisikal na presensya. Habang lumilipas ang mga buwan, ang aming pag-ibig ay patuloy na lumago. Natutunan naming pahalagahan ang bawat sandali na kami ay magkasama. Kahit na sa pamamagitan lamang ng screen. At sa bawat paglipad ko, umaasa ako na baka sakaling makasalubong ko si Alex sa isa sa aking mga biyahe. Si Alex ay may kakayahang maging mapagpasensya at mapagkumbaba. Hindi siya nagreklamo sa kanyang trabaho kahit na ito ay mabigat. Hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ako sa kanyang buhay at ipakita sa akin ang kanyang tunay na pagkatao. Ang kanyang pagmamahal ay hindi nakabatay sa kung ano ang aking maibibigay, kundi sa kung sino ako bilang isang tao. Ako naman ay may kakayahang magsakripisyo at magbigay ng aking buong puso sa kanya. Hindi ako natatakot na ipakita ang aking kahinaan at umasa sa kanya. Dahil alam kong siya ang aking ligtas na kanlungan. Ngayong 2026, kami ay masaya at nagpaplano para sa aming kasal sa darating na Agosto 2027. Ang aming love story ay nagsimula sa gitna ng pandemya. Dumaan sa maraming pagsubok at naghihiwalay, ngunit sa huli ang aming pagmamahal ang nagwagi. Diego, hindi ko akalain na magtatapos tayo dito, na magiging ganito tayo kasaya, sabi ni Alex isang gabi habang kami ay naglalakad sa parke. Ang kanyang matipunong katawan ay tila kumikinang sa liwanag ng buwan. Ang kanyang gwapong muka ay nakangiti sa akin. Alex, ang pag-ibig natin ay patunay na kahit sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, mayroong liwanag na naghihintay. Tayo ang liwanag na iyon at sa Agosto 2027, opisyal na nating isisil ang ating pagmamahal sa harap ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay. Niyakap ako ng mahigpit at sa gabing iyon alam naming pareho na ang aming pag-ibig ay hindi lamang isang kwento ng pandemya. Ito ay isang kwento ng pag-asa, ng pananampalataya at ng walang hanggang pagmamahal na magpapatuloy sa maraming taon na darating. Ang aming mga magagandang katangian, ang aming pisikal na anyo na gwapo at matipuno, ang aming pagiging matatag, mapagbigay, tapat
mapagkakatiwalaan, masipag, determinado, bukas sa komunikasyon, malikhain, mapagmahal, mapagpakumbaba at may pananampalataya ay siyang nagbigay daan upang malampasan namin ang lahat ng pagsubok. Hindi perpekto ang aming relasyon, ngunit ang aming pagnanais na maging mas mabuting tao para sa isa't isa ang nagpatibay sa aming samahan. At habang kami ay naglalakad pauwi, hawak ang kamay ng isa't isa, alam naming ang aming kinabukasan ay puno ng pagmamahal, tawanan at mga alaala na aming lilikhain ng magkasama. Nagsimulang lahat sa isang kanta. Bakit ngayon ka lang sabay nagtagpo ating mata? Ilang beses humindi, buti ay di ako nakinig. Tadhana nang bumulong sa'kin, di ba't sinabi sa'yo ipaglalaban ko? Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di maubos yun. Lalabanan ko lahat para sa'yo, basta't nandito lang ako sa tabi mo. Aminin sa'yo, ang daming beses na muntik kang sumuko, ngunit nakayanan ko, pagkat walang hanggan ang pag-ibig niya. Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di maububos yun. Sabay natin nadadaanan ang lahat, hanggat sa dulo ng ating pagmamahal, hanggat sa kunin tayo na may kapal. Tahanan mo ako, di magbabago yun. At pag ika'y nawawala, tingin ka lang sa aking mata. Pagmamahal sa'yo, di maububos yun. Sabay natin nadadaanan ang lahat, hanggat sa dulo